So yun po mga idol, no, isa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Brad Dudong Adventure po, no, babalik. Sa likod po ng camera andyan po yung yung bahay ng kaibigan kong manggagamot. At kasama niya yung pamilya niya. At dito ako para magpagamot. Pero panglimang manggagamot na po ito, pinuntahan ko. At nung una, dun sa isa, hindi ako naniwala kasi alam ko na may kanya-kanyang abilidad po yung manggagamot. Sabi niya na, sabi nung isa, nung unang pinuntahan namin na, actually andun lang po si Dudoy at si Commander Cruz nakikipag-usap dun sa manggagamot. Kasi tapos na ako magpagamot sa kanya pero hindi talaga niya matanggal. Yung sinabi niya po na nung una, nung pinuntahan namin nung pangunang manggagamot pinuntahan namin is, sabi niya, hindi kayang tanggalin ng manggagamot yung sumpa sa'yo kasi sumbalik yan eh. Kumbaga, ang kapangyarihan ng anting-anting mo na hindi mo kailan nagamit ng buo yung dahil dun sa lakas. Kumbaga, ang 100% daw po ng lakas ng anting-anting ko kailanman hindi ko po nagamit, gawa po ng hindi ko kayang gamitin dahil po baka mag-breakdown yung katawan ko. Pero nung nahawakan na daw ng kalaban, yung buong lakas or buong kapangyarihan ng anting-anting na sa akin sana, yun yung ginamit ng kalaban para masumpa ako. So, sumbalik. Opo. At yun. Silang 5 po. 5 manggagamot po yung pinuntahan namin. Pang-5 po ito. At sabi niya po na silang 5. Sabi nila na hindi kayang gamutin ng manggagamot yan. Pero sinubukan po nila. Oo. Sinubukan po talaga nila. Pero hindi talaga. Para lang silang nangisay. Parang sila yung nakukuryente pag sa tuwing inoorasyonan nila ako. At dahan-dahan na daw akong pinapatay ng sarili kong lakas. Baga siguro ito yung pakiramdam ng 50% na nagagamit ko dun sa mga kalaban namin pinapatay ko na sinusumpa ko para hindi na mabuhay. Kasi halos 50% lang yung nagagamit ko dun sa anting-anting na yun eh. Kasi hindi ko talaga kayang gamitin lahat, gawa po ng hindi kaya ng katawan ko. Ang nag-iisang paraan lang po, pinuntahan namin kanina kasi madadaanan lang namin nila Commander Cruz at ni Dudo yung malapit na bayan dun sa May Diwata, kung saan ko kinuha yung mutya ni Pinunong Kabura noon. Sabi niya na walang manggagamot na makakagamot sa iyo. Kundi kailangan mo lang magano sa akin, mag-alay. Ano po yung hinihingi niya, yung bagong lutas or yung kambing na hindi na pinadede sa ina. Lutas sa amin yun. At yung bibilhing mga gamot dun sa antingero, yung
mga halamang gamot na sa mahal na araw mo lang pwedeng kunin. Kaya wala akong ibang choice kasi wala naman akong pambili ng mga ganun. Kaya yung ginawa ko, dumiretso na lang kami dito. Baka sakali kasi alam ko malakas din si Tatang. Pero yun din yung advice niya eh. Walang manggagamot na kahit sinong manggagamot pa yan. Walang manggagamot na kayang kunin or alisin yung sumpa. Siguro may manggagamot na makakagawa daw nun, pero paralyze or ang kaya niya lang i-paralyze yung sumpa, pero kalaunan babalik din. Kaya yun yung sobrang lugmok po ako kasi akala ko kaya lang. Pero honestly, sabi po ng 5 manggagamot, lahat po sila nagsabi sa akin na kahit gaano kalakas ang isang manggagamot, may boundary po yan or may hangganan po yung panggagamot nila. Kumbaga, may mga sumpa or may mga kapangyarihan ng demonyo na hindi kayang tanggalin ng manggagamot. At yung kumbaga dito sa i-ano na lang natin para maano po natin yung storya talaga or yung buong detalye dun sa sinabi nila. Yung sinabi po nila na may kanya-kanyang kwarto daw po. Dun sa kwarto na yon, may antas doon sa magkabila ang kwarto na yon, may antas po yun ng mga lakas or mga kapangyarihan. Kumbaga may mga kapangyarihan ng kalaban na dapat dun lang sa kwarto na yun ang makakatanggal. Sa mga mild or yung kaya lang ng manggagamot, yun lang yung pwede nilang gamutin. Pero sa kabilang kwarto, may mga sumpa or may mga kapangyarihan din na tanging mga diwata lang po yung pwedeng gumamot. Nagagamot naman minsan, nagagamot ng manggagamot, pero kalaunan po babalik din daw. Kaya mas mabuti na daw yung matanggal talaga. Kaya nga sabi nga, nabigla ako dun sa hindi pa namin nasabi yung Pasensya na po kayo mga idol kasi parang hindi ko na talaga alam yung gagawin ko eh. May mga may mga sinabi po yung manggagamot sa amin nung hindi pa namin sinabi kung ano yung pakay namin. Sabi niya na hindi ko kayang gamutin yan. Hindi kaya ng antas na manggagamot yung sumpa sa'yo. Pero hindi niya pa alam kung ano yung pakay namin. Hindi pa namin nasabi. Pasensya na po kayo, medyo maingay po dito. May mga boses ng Kasi matanda na po yan yung manggagamot na yan. At may mga apo siya. Nagkataon na may mga bisita siya. Pumunta kami dito. Sila Dodoy andun lang sa upuan. Sabi ko, mag-update muna ako, mag-explain ako sa mga kapatid natin. Sobrang hina po talaga ng katawan ko mga idol, at yung anting-anting pa po natin nasa kamay po ng kalaban. Kaya sana po
malampasan ko po ito na pagsubok na 'to mga idol 'no, kasi sobrang hirap po talaga. Kumbaga humihingi din po ako ng pasensya sa inyo. Nung time po kasi na pinaatras ko sila Dudoy, napagtanto po namin na na-injury yung paa ni Dudoy kaya hindi siya nakatayo. Tapos nung time na nakatakbo na sila Dudoy, nadala nila yung cellphone ko. Pero kalaunan parang hinabol sila ng mga kalaban pero may malay pa ako nun, pero parang konti na lang talaga yung naiintindihan ko dun sa mga nangyayari. Gawa po ng sobrang hirap na po talaga. Sobrang hirap na po talaga ng sitwasyon ko noon that time. Sabi ko kay Pinunong Kabura na nag-usap kami sa isipan na Pinuno. Kasi nung paglabas nila Dudoy or yung pagtakbo nila Dudoy, si Pinunong Kabura yung yung kaaway ni Phantom. Sabi ko kay Pinuno, pabayaan mo akong lumaban kasi alam ko na dihado ka na. Huwag mong hayaan na mapatay tayo dito. Pabayaan mo akong humarap sa kanya, tapos babasagin ko yung ritual. Kasi nung that time po na naorasyonan po kami, nung nabigla kami, nung naorasyonan niya kami, nung pauwi na kami, bigla na siyang humarang Tapos inorasyonan niya kami. Tali po yun. Okay, hindi po kami, kung gustuhin ko ako yung natalian talaga. Kasi ako yung nakapront Gustuhin ko mang tumakbo or umalis para makaatras kami. Hindi ko nagagawa kasi nga may tali dun sa orasyon niya. Parang nakatali ako dun sa dun sa tungkod niya. Kaya sobrang hirap po talaga mga idol. Pasensya na po kayo at medyo magabi na po kasi dito. Kaya yung nangyari, si Pinunong Kabura yung umano sa kanya. Tapos panay ritual ako, panay orasyon ako para maputol yung tali. Hindi ko magawang putulin. Hanggang sa pinaano ko sila Dudoy na sibat na kayo. Kasi alam ko hindi sila natalian Ako lang yung natalian talaga kasi ako yung nakapront. Ako yung natamaan ng orasyon na tali. Kaya yung time na ewan ko, parang parang sinundan daw sila Dudoy ng 2 tauhan ni Phantom at tumakbo daw sila kasi nakatikim sila ng orasyon at saka lugi sila kasi sumuka na ng dugo si nung pagkatamaan ng orasyon. Sumuka na ng dugo si Dudoy saka si Cruz. Kaya sabi ni Cruz na atras tayo tapos inalalayan niya si Dudoy. Ang plano nila na mag-ipon sila ng lakas para balikan ako. Pero hirap talaga si Dudoy sa paglalakad. Kaya namalayan na lang, hindi nila namalayan na ang cellphone ko naiwan pala nila nung tumakbo sila. Kaya nadala ng kalaban. At nung nakuha ni yung anting-anting ko ni Phantom, nung paglingon ko sa kabila na ako, parang nabigla ako kasi may nagbibideo na tapos cellphone ko yung gamit. Akala ko may nahuli sa kanila din, mga kasama ko. Kaya yun, sabi ko kay Pinuno na pabayaan mo ako. Kasi kahit pinuno kita, may alam ako na hindi mo alam. Sabi ko gano'n. Sabi niya, sige kung kaya mong gamitin yung pangputol ng tali, gamitin mo. Kaya nakikita nyo po sa video na ako na yung nakikipaglaban talaga sa kanya. Orasyon ako ng orasyon para manghina siya at para magamit ko yung orasyon ng pangputol sa tali at makatakbo ako. Kasi alam ko maraming alas yan si Phantom. Plano talaga namin ni Pinunong Kabura pag sanib yung puwersa namin. Nagsanib nga yung puwersa namin.
Pero hindi kaya ng katawan ko kasi sa sobrang lakas ng aura. Kaya hindi namin magawa na ipagsanib yung puwersa namin. At kung nagtagumpay sana kami sa pagsanib ng puwersa namin, mauuna pang maano si Phantom, mauuna siya maubusan ng lakas at mapapatay namin siya. Kaso hindi baliktad yung nangyari. Kami po yung naubusan ng lakas kasi hindi po hindi po kami nagtagumpay sa pagsanib dun sa namin, sa puwersa namin dalawa or sa aura namin. Hindi po na-combine kasi nga sa katawan ko parang hindi tanggap ng katawan ko. Kulang tayo sa kulang sa kondisyon, kulang sa yung kumbaga dahil sa pagod, puro yung mga bugbog ganon. Hindi 100% na kondisyon yung katawan natin. At yun. Yung time na orasyon na ako ng orasyon sa kanila, naano na si Phantom, parang natatabla na siya. Tapos ang huling alas ko na lang na makatakas yung ilagay ko sa mga paa ko yung tigal po na pangputol dun sa tali. Kaya yun, kung nakikita yung huling atake ko sa kanya na natumba siya, yun, naputol na po yun. Kaya napagtanto ko na naputol na, kaya umalis ako, tumakbo ako. Pero yun nga, nawalan ako ng malay at pasalamat ako sa Panginoon na nakita ako nila Dudoy at ni Commander Cruz. Kaya pagising ko, nasa bahay na kami, pauwi na kami. Kaya sobrang nakakalungkot at may may sumpa or barang pa sa sarili kong lakas, sa sarili kong anting-anting yung nakabaon sa akin. Dahan-dahan po akong pinapatay. Pero sana po mga idol na ipagdasal niyo po ako para bilang tulong na din po yung dasal na sana ma-survive ko po ito mga idol. At yun, baka mamaya pag uwi ko po magla-live po kami or magla-live po ako mga idol kasi parang may lakad pa si Bunso mamaya tsaka si Commander Cruz uuwi muna sa kanila saglit, sabi niya. Kaya so yun mga idol, dito lang po muna at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga dasal ninyo pagmamahal. Ingat po kayo. Salute po ako sa inyo mga idol.